Ano guys, so kikita ninyo, may kakaiba ako dito yung mga um, pets. Yan. So since marami sila pets with an S. So kikita nyo sila pa ano ba sila anong klase ba silang hayop, animal. So sila ay sa mga hindi nakakaalam, sila ay mga bubuyog. Alright. Isang uri sila ng native na bubuyog. So siguro hindi tayo talaga familiar dito kasi ang karaniwan nating nakikitang bubuyog ay yung mga honeybees. So yung mga nasa TV, sa commercials, yan. Yung mga sa na advertisements, yan sa mga palabas. Yung common na bees, yung may yellow, yan, yung may black na color, yung mga mas malalaki dito, no. So ngayon, ito mga tinatawag na native bees. Sila ay tinatawag na lukot sa Tagalog, ano? Dito sa Quezon, lukot. Ayan. So sila ay nagpo-produce ng honey tulad ng honeybee. Ngunit sa maliit lang na tawag dito, maliit na portion lang, no. Hindi ganoon karami yung napoproduce nila. So parang let's say kalahati ng napoproduce ng isang colony o ng bahayan ng isang honeybee, no. So itong mga native na to mas kakonti. Bagamat ganun yung kanilang napoproduce, mas mataas yung nutritional content nung based sa pag-aaral, no, based sa research. You can check sa internet, native Philippine bees nutritional content versus honeybee content. Yan. So lalabas doon marami dong mga information about this. So mas mataas ang nutritional content nito. So hindi ko na lang elaborate kasi marami siya. Hindi kakasya yung space natin dito sa cellphone ko. So yan, native bee sila or stingless bee. Yan, naalala ko na yung term. So stingless bee sila, kabaliktaran ng honeybee. Kaya sila stingless kasi wala sila nung pangisot or nung sting. So yung sting, as an entomologist, pinag-aralan namin yung mga parts, yung anatomy or morphology ng mga insects. Yan. So yung sting ay natatagpuan dun sa may puwetan or sa may abdomen, ano? Or sa may bandang tiyan ng mga bubuyog. So dito sa stingless bee wala silang ganun. So ang sting pala guys ay ginagamit sila para i-defend nila yung sarili na from the threats outside, sa mga attacks ng mga foreign organisms, ng mga for example predators, yan, mga birds, humans, yan, mga reptiles like butike, yan, yung mga ano pa ba, yung mga possible na mga threats na kumain sa kanila, yung mga nag-feed sa kanila, mga amphibians like palaka, yan. So ginagamit nila yung sting. Sa stingless bee, ang ginagawa nila is they bite. Ayan. Kaya may tawag sa kanilang term na kaya sila ay lukot, parang sabunot ganun. May sa pagkakatanda ko merong, or kung di ako nagkakamali, may ganung tawag sa kanila, label. So parang ano sila nananabunot. So na-try ko na yan, I've experienced it myself. So talagang ganun ang ginagawa nila, para silang nananabunot. So sa buhok, yan, sa kilikili or sa may ulo, yan, sa balat. But hindi naman sila ganun kasakit, no. But again, depende sa ano 'yun, sa tolerance din ng isang tao. So I would suggest dun sa mga makakita nito sa wild, no. I would suggest na kung meron kayong halimbawa ay meron kayong tinatawag na low tolerance, no. Parang allergic kayo sa mga kagat ng mga bubuyog or mga stings. I would suggest na wag yung mag-ano kayo, wear yung proper suits, yung mga dapat suotin, no. Yan, mga long sleeves, yan, may sombrero kayo, ganun. So ito naman ay may maximum tolerance siya based sa my research, yung mga kagat nila. So yun, yun ang stingless bee, no. So siya yung native sa Pilipinas. So marami silang uri. If hindi ako nagkakamali, yung scientific name nila is Tetragonuli birui. Yan. So isa lamang siyang
sa mga species na tinatawag. Kumbaga, um, parang sa baboy, no, merong baboy halimbawa na Tagalog, yan, mayroon namang baboy na let's say Bisaya, or mayroong baboy na Ilocos, ganun. So parang ganun ko lang halintulad para maintindihan ng nakakapanood or nakakapakinig nito. So ganun ang stingless bee, no? So marami sila, pangkat-pangkat. So pagkakatanda ko, nabasa ko nitong nakaraan is 20,000 ang identified na mga bees sa buong mundo, no? Out of I think 100,000 to million. So ang dami nila. Kasi ang insect talaga sila yung pinakamarami sa animal kingdom. Ay, sila yung pinakamarami sa animal kingdom. Yan. Alright. Ano pa ang maganda sa stingless bee? So sila ay sila ay matatag sa mga sakit. Yan. Kasi nga native sila, no. Hindi, unlike dun sa honeybee, which hindi ko naman sinisiraan, but according sa facts, honeybee ay sila yung mas mas dapuin sila ng sakit. I mean, yung tolerance sila sa sakit ay mas mababa compared dito sa mga native natin. And besides, rin sila, yung mga stingless bees natin, yung mga native natin ay mataas yung nila, yung tolerance din against sa mga winds, yan, sa mga storms, typhoons. So bagay na bagay sila dun sa mga may mga lupa dito, no. May mga sariling lupa, yan, may mga fruit crops, may mga tanim na, for example, mangga, mangustin, yung mga kalamansi, santol, yan, anything na meron kayong fruit crop, no, saging, yan, niyog. So dito sa amin maraming niyog. So kung nakikita nyo, ayan, no, maraming niyog dito, Cocos nucifera, ayan. So pag may ganito kayong mga alaga, malaki yung chance na tumaas yung flower, yung tumaas yung flower yield, yung pagbunga ng mga halaman ninyo. Kasi nga itong mga puno nyo, sorry, kasi itong mga hayop na to is sila considered as pollinators, no. Yan, pollinators like butterflies din. So sila nagpo-pollinate, so kumukuha sila ng mga nectars dun sa mga puno, yan. Tapos nagtatransfer sila ng mga pollen. Nagtatransfer sila ng mga pollen dun sa mga bawat from tree to another tree. Yan. So you can search din naman kung kung may doubt kayo sa mga sinasabi ko, no. And para parang maganda yan, collaboration tayo. Na-educate din kayo. At na-educate din ako at the same time. Ayan. So ito na yung isa naming alagang pet malu. Ayan. Kalimutan ko ng name niya sa tagal na. So wala kaming name, basta dog. Kain. Oh. Ayan. So naninibago pa siya sa akin. So ayan, natural sa hayop. Ayan, so aside pala sa nyog, may mga saging din kami. Yan. Marami kaming I don't know kung anong variety, pero pagkakatanda ko merong lakatan, yan. And yung common na saging na variety. Meron din kaming rambutan. Ayan, sa mga rambutan. Yan. Palmera, pero I'm not sure if siya beneficial siya sa mga bees. Ano pa? Mga aesthetic na pananim. Meron kami ditong, I forgot this one. Ito yung maliit yung parang according sa myth, yan, sa mythology, sa mga superstitious belief. Ito yung tinitiran daw ng isang mythological na creature. So yung halaman na yan or puno. Ayan, ano pa? Pa ako ng ibang flowering plants. So yun, wala na akong maisip or makita. Doon sa dulo doon, sa may gitnang yun, yan. So meron din mga San Francisco, mga aesthetic lang din sila. So
So non-flowering sila. So pag sinabing aesthetic, parang ano sila, kumbaga for beautification lang, no? Paganda ng paligid yan. So I don't know the other benefits. Wala pa ako masyadong, hindi pa malalim yung research ko, but um, ang tawag sa kanila is in general term ay aesthetic plants. So I think may benefits naman sila. Pwede rin sila tira ng mga spiders, yan, and other organisms. Ano pa? So dun sa banda doon, malayo na kasi, medyo madilim na, alanganin na. So marami dong kawayan, ayan, mga bamboos, no. I don't know the species. At yung katatanim lang din, may bamboo kami tinanim, so giant bamboo. So giant bamboo is considered one of the most in demand bamboo in the world, no. So marami siyang pinagagamitan, mga furnitures, ayan, sa mga housing, ayan. So ngayon in demand siya eh. Pagkakaalam ko, ginagawa siyang plywood. Yan. So ang common knowledge lang ng tao, ang plywood ay galing lang sa timbers, sa mga punong kahoy. But nowadays ginagawa na siyang plywood yung mga bamboos, you know. So pinagpa-ply nila yan, pinagsasama-sama, pinagdidikit-dikit nila. So may processing may processing machines sila, meron silang manufacturing, meron silang factories. So like yung isa doon sa Davao, yan, may gano'n na, kung hindi ako nagkakamali sa Davao, basta sa part ng Mindanao. So may gano'n silang factory, or meron silang production ng plywood from bamboos and other byproducts nitong bamboo. Ano pa? Marami pa ako nakikita rito na hindi ko na ma-identify. So karamihan dito, nakikita nyo naman mga weeds, yan. Maraming weeds dito. So isa-isain ko sila, marami sila. So may ironweed, may carabao grass, yan. Ayun, may isa dito citronella, pag hindi ako nagkakamali. So maganda siyang repellent, no, against sa mga mosquitoes, cockroaches, ano pa. Yun lang, guys. Tingin itong isang itong magandang aesthetic din siya. Para siyang pine, no? But I forgot the name, so you can look at up sa internet, this one, para siyang kamag-anak ng Doña Aurora, I think. Ito ginagamit to pang nag-serve as feed ng mga baboy. So siya binibili siya sa mga online stores. Ayan. Forgot the name. Yun lang, guys. So meron pa doon sa kabila ng farm namin ng mga parents ko. So ngayon ako yung na-in-charge muna dito, since may gawa yung parents ko, so ilalayan ko muna sila. Ayan. And then yun lang. Let's see. Mag-isip pa tayo ng pwedeng gawin. Ito. So may yung parents ko, yung father ko, nag-purchase nitong insecticide. Yan. So ginagamit ko siya to protect these small creatures. Para tayong indie film, no? Hindi tayo mainstream na mga vlogs. Alright. Okay, so yan, as you can see, yan yung entry hole nila. So yung daanan nila, yung pasokan nila. Dyan sila entry and exit. Yan. So yan, makikita mo, kung lalapitan mo siya, meron daladalang pollen yung stingless bee. So ngayon, i-check ko kung mayroong presence ng mga predators like ants. Ayan. Kung pakikinggan mo, ang lakas ng nila, ng buzz nila, no? Ayan. So
So merong aparato sila na kumbaga kaya sila nagpo-produce ng ganyang sound. Ayan, ay forget na lang din. So let me check dito sa baba. Wala naman ako napansin, pero sabi nga daig ng advance ang masipag, no? Ayan. So kailangan nating advance tayo. Mag-isip. Ayan, para kung dumating ng mga trahedya or possibilities, di tayo mahirapan i-mitigate or suungin natin. Hindi tayo mahirapang suungin or harapin yung mga ganong problema. Yan. So, let me check dito. Okay. So, hindi ko ilalapit masyado yung yung spray kasi mag-ano sila, parang matitrigger yung mga bees. So, I'm finding a way na hindi sila matitrigger or hindi sila mane-negatively affect nung ating insecticide. So, finding a way. So, dito sa part na to, since dito sa paanan ng stand nung bubuyog ay malayo, no? Malayo dun sa kanilang bahay. So, dito yung gagawin natin. Shake muna. Ayan. So, always wear a mask, guys. Ayan. Before you use any yung merong impact sa health. Yan, highly impact sa health natin. Yan, hindi siya biro. Yan. Bango siya. But hindi lahat ng mabango ay maganda. Yan. So ganun lang, guys. Yan, para tayo makatipid. Yan. So ganito talaga ang pag-aalaga ng isang honeybee or ng bees. At kahit naman anong hayop like baboy, aso, kailangan talaga nilang kailangan tutuka. Kailangan gagawa mo sila ng alagaan mo sila. Yan. Yun. Okay, so job's done. Punta tayo ron sa kabila. Yan. So dito naman sa part na to, so ganun din. Doon lang tayo sa parang pinaka daanan ng mga langgam or any predators dyan. Dito sa paa, yan. Yan. Kayo na guys mag-intindi ng mga iba kong sinabi, ha. Ayan. So, I'm practicing my speaking skills, my vlogging. Ayan. So, meron kayong gustong ipa-improve sa akin din, so be it. But, sa ngayon, muna tayo. Ayan. Beginner level muna. Then, we'll improve. Yan. Then, I think I'm done, but I'm not satisfied. So, ganun kakulit ang mind ko. I think this part or this part. So, but dito wala siya. Dito ulit. Ayan. Ayan. Spray natin. Ayan. Satisfying, diba? Parta nag-spray nung yung alam mo yan, fire extinguisher. Kuda ganun. No way. Pala guys, sensitive itong mga to sa sa mga ganito, sa mga insecticides. Yan. Okay, dito ay tablet tayo. Mabusisi ito guys. But it's worth the
Yan, it's worth the effort naman. Kasi long term yung inaano mo dito eh. Pine-prevent mo. So, sa mga nagtatanong pala kung how much yung mga ganito. So, ano, ang investment ko rito is around 4,000. Yan. So, isang ganito, um, yung isang parang dobleng ganito yun eh. So, dobleng box, around 2,000 or 1,000 to 2,000. So, kung dalawang ganyan, etong palang magkaiba sila eh. So, per colony siya binibenta with the box. So, dito sa amin, around 1,000 to 2,000. Yan. So, ano siya, parang presyong kaibigan. Yan. So, iba, medyo may kamahalan. But I understand, business is business. So, dito, I invested 2,000. So, meron pa ako dong sa kabila, doon sa may amin. So, may dalawa pa ako doon. So, total of 4,000. So, dalawa siya. So, highly monitored ko yung dalawang yan. Though madalang kong puntahan. So, yun nga, meron akong mga prevention measures na ginagawa. Yan. So, mga gusto magtanong kung paano alagaan, so feel free to reach me out. So, baka may matulong ako dun sa inyo. Yan. So, I'm a newbie sa ganitong larangan, but yun nga, applying my knowledge about dun sa field ko, yung mga napag-aralan ko, and through reading is also. So, huwag kang titigil mag-aral, magbasa, yan, ng mga, alam niyo yung mga knowledgeable, I mean yung kagamit-gamit ng mga knowledge, like, about, how to build a house, di ba? Ayan, how to carpentry, mga ganun. So, mga knowledgeable na kagamit-gamit, lalo na sa livelihood, ayan, sa mga opportunities. So, one of these ay ito, pag-aalaga ng mga insects, yan. Ngayon, na-introduce siya sa Pilipinas, pero yun nga, medyo tabu pa siya. Talagang hindi pa open ang Philippines sa mga ganitong aspects. But other parts of the country, nagiging open na sila. Ayan. Yung iba, ibang parts ng bansa, kumakain sila ng yung grubs or yung immature ng coco weevil or yung nakatira sa nyog. Ang tawag sa amin dun ay uok. Yan. So, forgot the English, I'm sorry. So, kumakain sila ng uok na tinatawag, yung grubs. Yan. You can search it, GRUB. So, they fry it, yan. They cook muna yung mga grubs, yan, for safety. And others, they eat grasshoppers, yan. Sa mga bansa like Vietnam, yan, Thailand, open sila sa mga ganun. They eat exotic foods, yan na tinatawag. Define na lang yung exotic. So, tagal ko nang siya nagagamit. They eat, sa mga vlogs na nakita ko, kumakain sila ng scorpions, no? But itong mga scorpions naman na to, nag-undergo sila ng tamang process ng pagluluto. So, maingat sila sa mga lason, yung mga nagpo-produce ng toxins. They, they are meticulous when it comes sa pagluluto ng mga ganun. And yan, sa kanila yun, open yung mga tao sa ganun. Especially yung mga foreign visitors, no? So, gustong-gusto nila yung mga ganun. So, out of curiosity, they try it. Ayan. And nothing wrong naman about it. Kasi before talaga, in the Bible times, in the ancient times, kumakain talaga mga tao ng mga ganun na foods. Grasshoppers, locusts, yan. I remember one character sa Bible, kumakain siya ng locust. Ayan. If I'm not mistaken, it's John the Baptist. Yan. They eat, they drink honey. Yan. So, mga healthy ang tao nun. Alam niyo ba ang mga insects ay mataas ang protein content? Yan. Sobrang taas ang protein content niyan. Maraming stock na minerals, yan, vitamins. Yan. You can do your research. I can't give the percentage. So, yun.
isang mga trivias about insects. So hindi sila yung tipong ano lang, mga parang parasite na naisip natin, mga salot. Not only insects are salot. Yan. Kaya naman nagiging salot kasi sobrang dami na. For example, let me define what salot is. So salot means they are like parasitic or infesting, or they are pests. Yan, pests ang tawag. So nagiging pests lang sila. Ang isang based dun sa tinuro sa amin nung college, nagiging pest lang ang isang organism kapag sobrang dami na nila. Like for example, sa isang lugar, sa farm ng mango, ayan. So, for example, ang pinakang main pest doon ay weevils, yung mga anong English, Tagalog sa weevil. Sabihin na lang natin mango weevil. So, yung mango weevil, like 1%, 2%, yung nakatira doon, okay lang yun. But, ayun, halimbawa, may tinatawag sa amin na yung parang threshold level, yung parang kaya lang i-contain ng isang lugar, no? So, parang meron silang average level na ganun. Yun, kung sa layman's term, yung average level ng dami nila. So, pag lumampas sa doon, yun na yung time na nagiging ano sila, nagiging pest. So, doon na pumapasok yung pag physical ng treatment sa kanila, pag-apply ng mga pesticides, insecticides, kasi pwede silang umabot dun sa point na uncontrollable na sila. So, sa time na yun, gagamit talaga ng mga pestisidyo. Ganun din naman sa mga pets natin, for example, cats. Yan. So, sobrang dami nating cats sa paligid, no? So, like for example, sa barangay A or sa zone A, so na-overpopulate or sobrang dami na ng mga pusa. Mas marami na yung pusa doon sa mga tao. So, sa ganung pagkakataon, pest na mako-consider yung mga cats. So, parang outnumbered na sila. So, parang, let's say, itong mga cats na to, dinadamage na nila lahat ng furnitures, ano na sila, parang savage na sila, wild na sila, parang kasi nga uncontrollable na sila, parang yung instinct nila, outnumbered na namin itong mga taong to. So we'll find a way na we will threaten them, ganun. So that's how ganun nag-act ang mga pests. Yan. Kasi nga dami nila, 'di ba? Kumbaga ubusan ka ng resources, 'yon. Iko-compete ka nila. Iko-competition ka nila. So yung mga tao naman wala makakain, mamumroblema, yan, sakit sa ulo, 'di ba? Tayo naman mga tao, masyado tayong, especially as mga Filipinos, masyado tayong, alam mo yun, masyado tayong mahinahon, 'di ba? Ayaw natin nung may masasaktan, 'di ba? Ayaw natin makakasakit. Ayan. So meron mga control measures sa mga ganyan, mga pests. Sa bahay niyo pwede niyo kontrolin, pwede i-practice 'yun. May makita kayong mga organisms dun na like mga millipedes, yan yung mga crawling, ano dun, mga crawling organisms. Sa tingin nyo ay nakaka-damage ng ano ninyo, ng furnitures nyo or ng house nyo, pwede nyo i-mitigate or i-reduce yung numbers nila. Yan. In your own safety din. So, yun lang yung knowledge na ma-share ko, guys. This is my first vlog, or my vlog, sorry. This is my first vlog, my not perfect vlog. Okay. So, I hope na may na-learn kayo. And, yeah, out of ano lang din ako mag-vlog. I mean, yung mga sagot ko, out sa stock knowledge ko lang din. Ayan. So, ngayon, rainy season. Dito sa amin, rainy season. Yan. Maulan-ulan. Yan. May pa konti-konting pag-ulan. Dito sa Quezon, baga simula pa nung last year, I think that was at December, bagong taon, Eve, yan, New Year's Eve, talagang umuulan na, up to this date. So parang walang tigil yung ulan. I don't know what's going on with the atmosphere, sa clouds yan natin.
sobrang oversaturated siya, no? Dito hindi na kailangan ng cloud seeding. Yan. Unlike dun sa mga arid na lugar like Dubai, 'di ba? Nagka-cloud seeding sila. Based on my based on based dun sa balita. Kung di ako nagkakamali. Fact check nga lang rin. So, may mga bansa na nagka-cloud seeding para lang magkaroon ng ulan. Unlike dito talagang wala kang magagawa, uulan talaga. Sayo mo sa gusto or mag-iinit sayo mo sa gusto. And blessing yun guys, yung pag-ulan. So, huwag natin i-treat siya as alam mo yun, parang huwag natin silang i-treat as parang harmful. Yan. Like pest. Yan. So, ganun talaga ang design ng ano natin, ng klima natin dito sa Pilipinas. So, maulan at mainit. So, nadagdagan pa nitong climate change, na trigger pa yung mga, alam mo yun, sunod-sunod na ulan, walang tigil, ayan. So, malaki rin talaga yung kampanya natin, yung role natin bilang, tayo dapat yung ano dito parang mga managers tayo dito tayo yung mga stewards dito, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos.